Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaakin saan man ako pumaroon. Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. Ang tao'y nilalang ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Ang anak niya'y nabayubay sa krus upang ang sala natin matubos. Bawat tao sa daigdig may tungkuling gagampanan. Nais ng Diyos tayo'y magmahalan at huwag mabuli sa kasalanan. Ngunit sadyang ang tao'y marupok at kay dali niyang makalimot. Buhay natin sa mundo'y maikli, di natin dapat sayangin. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang kapayapaan at biyaya po ay laging sumaatin. Welcome po sa ating Hope Meeting. Sa maraming kaabalahan po sa buong araw, napakagandang maglaan po ng oras sa gawain ito. Kaya naman po sama-sama tayo sa isang oras sa gabing ito at mapagpala po sa awit ng papuri sa ating Panginoon at maging kagalakan po ng bawat isa ang makapakinig ng patotoo ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang biyaya ng Diyos. At higit po sa lahat, ang kapahayagan ng kanyang mga salita na patuloy na magbabago ng ating buhay at ng ating pag-asa. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na walang sawang nagpapasa po ng link upang marami po ang maabot ng gawain ito sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. Bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C for Hope Meetings. Kung nais niyo po na muling mapanood, mapakinggan ang ating mga natapos na gawain sa Gandhi. Simulan po natin ang ating gawain sa pagbasa sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Tinatawagan ko po ang ating Kuya Lito para po sa kanyang pagbati. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Welcome po sa Virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Mission Department.
Salamat po sa bawat isa na patuloy na nakikibahagi sa gawain na ito at maging yung ating mga tagapanguna. Salamat po sa inyong pagpapagal. At sa gabing ito, sana po ay mapagpala ang bawat isa at ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pakikinig, ang kanyang mga salita. Mapagpalang gabi po sa bawat isa, purihin po ang ating Panginoon. Salamat, Kuya Lito. At sa pagkakataon po ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting, bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawa. Ang Hope po ay stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay naglalayon na may balita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. May bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon at higit po sa lahat, layunin na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Tayo po'y mawid sa ating Panginoon, awitin po natin higit kong kailangan. Amen. Ngayon naman po, mapakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid from C4, ang ating Jane Sirit. Susunod po ito ng handog na awitin ni Kuya Lemuel Gulapa. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po si Mary Jane Sirit. May asawa at 2 anak. Lumaki po ako na umaaten sa BBCF na ngayon po ay C4. Noon po ay kumpleto at lagi kami magkakasama ng mga magulang ko sa pagsimba tuwing araw ng linggo na ikinatutuwa ng marami kapag nakita ang aming pamilya. Pinalaki po kami na sa tuwing may bisita o gawain sa bahay, kami pong mga bata ay pinaakyat sa taas, kaya naman po naging likas sa akin ang pagiging mahiyain at di marunong makisalamuha sa ibang tao. Gayunpaman, may mga gawain naman po sa BBCF noon na ako'y nakakasama, pero di ko pa rin po talaga lubos na naunawaan kung ano ang tanging pag-asa natin para maligtas o kung paano mapupunta sa langit.
at paano higit na mapapalapit po sa Panginoon. Ang tanging alam ko lamang po ay dapat maging mabuti at mabait ang tao rito sa mundo. Palagi ang pag-attend sa CCOR, may mga naging kaibigan na nagbabahagi at nagtuturo sa akin ng salita ng Panginoon, pero sa panahon na iyon ay hindi ko po pa rin lubos na naunawaan dahil kulang pa talaga ang kaalaman ko o di pa niloob ni Lord na maunawaan ko ito. Gayon din po, pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ako ng kamalayan at social life kasama ng mga di mananampalataya. Nang di ko naranasan ang bata pa ako. Nagsimula at natuto po ako makisama sa kanila nang makapag-aral na sa sarili ko habang nagtatrabaho sa school. Naging malaya at hawak ko ang aking oras noon at gayon din ang aking pag-uwi. Nagkaroon ako ng barkada at naging masaya dahil nagagawa ko na ang mga di ko nagagawa. Noon gaya ng kung saan-saan ako nakakarating at nakakagala. Kung dati hindi ako nakakapunta ng Walter nang magkaroon ng sariling pera, ay nagagawa ko na ito. May mga kasama at nakakasali sa mga activities sa school napunta sa mga bahay ng classmates nang hindi na papaalam sa magulang. Akala nila nasa school pa ako, pero wala na. Nagka-boyfriend din nang hindi alam, nang nalalaman nila nang hindi nila alam. Boyfriend ko na pala yun. Sa mga karanasang iyon, ako po ay nagpapasalamat pa rin sa Panginoon dahil niloob niyang ako'y matuto at mamulat na rin hanggang sa ako'y nakapag-asawa nga rin po ng di mananampalataya. Dahil dito naranasan ko ang consequence ng aking maling ginawa. Salamat sa Panginoon dahil ginabayan niya po ako sa paglayo sa mga gawain hindi po dapat. At narito ako sa CCOR. Patuloy po nag-aaral ng salita niya. Salamat po sa Panginoon dahil sa biyaya niya ay naunawaan kung dapat laging unahin at sikaping maluwalhati ang Diyos sa aking bawat gawain. Salamat sa gabay ng banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa akin. Nalaman kong si Jesus ang tanging tagapagmagitan natin. Nagsakripisyo ng buhay at muling nabuhay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Tunay nga pong walang nang mas hihigit pa sa kabutihan ng ating Panginoon Jesus. Sa Diyos po ang papuri. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito't gulong-gulo, di ko malaman kung paano. Di ko alam, sa'kin mayroong isang nagmamahal. Tunay nga, di ko alam, si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang. Kasiyahan ko ay paimbabaw, puso'y lungkot ang isinisigaw. Di ko alam,
Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay nga di ko alam, si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Salamat at may Jesu Kristo, pag-ibig niya'y tapat at totoo, katugunan sa mga hanap ko, siya ang pag-asa ng buhay ko. Kaya't ngayon ako'y nagagalak, sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay na aking alam, si Jesus ang pag-asa ng buhay. Si Jesus ang pag-asa ng buhay. Ng buhay. Purihin po ang Panginoon sa iyong buhay, Ate Jane. Yan, kabahagi din po siya sa ating CCI. Salamat sa iyong pakiisa sa pakipag-aral upang hindi pang makilala at paglingkuran natin, Panginoon. Salamat din po kay Kuya Lemuel na patuloy na nagagamit sa paglilingkod sa pamagitan ng pag-awit. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. At ngayon man po, buksan nawa ng Panginoon ang ating puso't isipan. Pakinggan po natin ang mabuting balita, ang mensahe ng katotohanan, ihahatid ng ating kapatid, ng lingkod natin, Father Roy Mendoza. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Kagalakan po na makasama kayo muli at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikiisa sa gawaing ito. Welcome po sa ating Hope Meeting. Ito po ay hatid sa inyo ng mga komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulong-tulong upang ang mensahe ng pag-asa na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ay talagang marinig, maunawaan at maranasan ng lahat. Nananangan po tayo sa pangunguna ng Banal na Espiritu na nagtuturo at nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi at hindi po kami nagsasawa at totoo po ito sa amin, ang inyong presensya ay tugon sa aming mga panalangin. Ito po ay kalakasan, ito po ay kagalakan at tunay ngang pagpapala mula sa Panginoon. Dalangin po namin na ang gawain ito ay makatulong sa inyo at dalangin po namin na ito ay maging daan upang magkaroon ang bawat isa ng tunay at mas malalim na relasyon sa Panginoon at kagalakan sa buhay na nakaugnay sa Kanya. Dalangin po namin na kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, maranasan din po natin yung kagalakan sa pagsasama-sama, yung buhay po na nakaugnay hindi lamang sa Kanya, kundi sa bawat isa na Kanyang mga anak. Tayo po muna ay sandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Atin pong ipagkatiwala sa Panginoon ang gawain ito, kasama na rin ang ilang mga kahilingan na ipinaabot po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, tunay po na kayo ang Haring walang hanggan, ang may likha ng lahat, ang Diyos na umiibig sa amin ng tapat. Wala po kayong katulad, ang inyong mga salita ay tunay ng dalisay at wagas. Nasa inyo ang buhay at nasa inyo ang kaganapan nito. Kaya o Diyos, pinupuri at itinataas po namin kayo sa amin po mga buhay. Dahilan po sa inyong biyaya, kami ay patuloy na nakalalapit at patuloy na nakakaasa na kami inyong pinakikinggan. Lumalapit po kami na nagpapakumbaba
kinikilala ang aming mga kamalian, ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Tunay nga, hindi po kami karapat-dapat. Nananalig kami patuloy sa ginawa ng aming Panginoong Hesus na siyang dahilan kung bakit po kami natatanggap, bakit kami may kaligtasan, bakit kami may kapatawaran, at bakit kami patuloy na nagiging malinis. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang inyong patuloy na pagkilos sa gabing ito upang mas marami pa sa mga nakikinig ang makaranas na inyong dakilang biyaya ng pagliligtas at pagbabago ng buhay. Ngayong gabi, naalala po namin ang aming missions coordinator, aming kapatid na Rinrin na doon sa Palawan. Dalangin po namin habang siya ay nagmi-ministry doon, patuloy na karunungan, kalakasan, kagalakan. Ma-encourage po siya sa buhay ng aming mga kapatid na naroroon at siya naman din ay maging kalakasan para sa mga naroroon na kanyang pinagmi-ministeryohan. Pagkaloob po niyo ang kanyang mga pangailangan, Panginoon, at ilayo siya sa mabibigat na karamdaman. At hanggang sa siya po ay makauwi dito sa aming piling, hiling po namin ng inyong proteksyon. Ganon din ang inyong pong provision at pag-iingat maging sa kanya pong mga magulang at mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Manila. Inaalala din po namin ngayong gabi maging ang kapatid na Cathy Antonio. Hinihiling po namin na sa inyo pong mayamang biyaya, matukoy na po talaga ng mga tumitingin sa kanya ang kanyang talagang sakit. Bigyan niyo po din sa Panginoon ang kanilang mga provision para sa kanilang pong mga pangailangan, lalo na ngayon na yung pong kanyang health card ay naubos na, Panginoon, yung laman. Hiling po namin sa inyo pong biyaya, kayo magpagaling sa kanya, magbibigay din ng kalakasan, hindi lamang sa kanya kundi maging sa buong sambahayan ng mga Antonio. Ngayong gabi, patuloy na inaalala din po namin ang bawat isa sa aming mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Tunay na hindi po madali, maraming kahirapan ng buhay, maraming kasamaan, maraming karamdaman, madaming mga pangailangan. Ito man ay mga bagay na pinansyal o karunungan sa relasyon. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon palagi ng kalakasan ng loob habang ang mga bagay na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyong pangalan. Ngayong gabi, salamat po sa nagpapatuloy na Hope Meeting at hiling po namin sa pamamagitan ng gawain ito, mabuksan ng aming isip. Hiling po namin ang bawat isa ay tumugon ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa isang panahon na marami ang nabubuhay para lang sa sarili. Sa isang panahon na marami ang nabubuhay na walang malinaw na direksyon at panuntunan sa buhay. Marami ang hindi masumpungan na nagtatapat sa Diyos at kahit sa kapwa. Sa halip ay nanlalamig, nagkukunwari at tumatalikod. Sa isang panahon na napakadami ng nalilibang sa mga bagay ukol sa mundong ito at hindi na maingat sa uri ng kanilang pamumuhay, ang ating paksa, upholding greater accountability with the clear standard of God's Word. Kasi kahit po sa mga nagsasabing sila ay mananampalataya, madami din na yung buhay ay puno ng hirap, kabiguan, at kalituhan. Kailangang linawin ang salita ng Diyos higit sa lahat upang ang bawat isa ay makapamuhay ng may pagtatapat sa Diyos sa isang panahon ng walang pagtatapat ni pagkilala sa atin pong Panginoong Diyos. Idinidiin po natin yung tinatawag na accountability, yung pananagutan. Itinataas natin ang lubhang kahalagahan nito at ang pananagutan na yon ay merong kinalaman sa pagpapairal at pagtuturo ng katotohanan mula sa Diyos. Kaya nga po palaging inuulit natin yung ating theme verse para sa taon na ito mula sa Romans chapter 14 verse 7 and 9 and verse 12. Ang sabi,
Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon at ng mga patay at mga buhay. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Napakahalaga, napaka-seryoso. Ilang salita po yung paulit-ulit sa mga talatang ito. Yung mabuhay, yung mamatay, yung Panginoon, yung sarili. Ito po ay upang idiin sa atin, hindi para sa ating sarili lamang tayo nabubuhay, kundi para sa ating Panginoon. At kahit sa ating kamatayan, napakahalaga na ang Diyos ay mabigyan ng karangalan. Dapat pong maging malinaw sa lahat na tayo ay haharap sa Diyos at mananagot po tayo. Kaya po, ang buhay sa mundo ay hindi madali. Ito po isang pakikipaglaban at lagi po nating isinasama ang katotohanan ito na it has always been serious, it has always been a fight, it has always been hard, and it has always been by the grace of God, and to submit has always been the way. Madalas po tayong nakakalimot na ang labanan sa buhay na ito ay mabagsik. Hindi po natin alintana yung panganib. Marami po yung baliwala, yung mga paalala sa kanila. Basta na lamang nabubuhay, hindi pinag-iisipan. Patuloy na ginagawa yung mga sariling kagustuhan. Ang dulo po noon ay kapahamakan. Ang buhay ay seryoso, mahirap na laban po ito para sa atin at para sa ating mga minamahal sapagkat pangwalang hanggan ang magiging kahihinatnan. Kaya po lagi naming idinidiin, ito'y palaging sa biyaya ng Diyos. Kung gusto nating magawa ang mga bagay na tama at ito'y mapagtagumpayan, kailangan lang pong magpakumbaba tayo sa Diyos at bigyan siya ng halaga sa atin pong mga buhay. Ngayong gabi, nais ko pong magsimula sa pamamagitan ng tanong na may kinalaman sa ating pamumuhay sa mundong ito. Masasabi mo ba na ikaw ay mayroong contentment? Well, in the first place, alam po ba natin kung ano yung contentment? Marami po yung nagsasabi na kontento na sila. Pero maaaring ang kanilang sinasabing contentment ay yung pamamaraan ng sanlibutan. Hindi yung panuntunan na itinuturo ng banal na kasulatan. Marami po kasi yung nakukontento na sa ginagawa nilang pagkilala sa Diyos. Na kung ang pagsisimba ay sinasabi nilang, ay sapat na yung isang linggo, magbasa ng Bible, sapat na yung isang buwan, sisimba, o basta nililimitahan po nagsapagat sa kaisipan, okay na yan. Sapat na yan. Ibang-iba doon sa pananaw ni Apostol Pablo pagdating sa mga bagay ukol sa Diyos. Ang kanyang hangad ay lubusan na makilala si Kristo. Ang kanyang hangad, lubusan na maranasan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang hangad, lubusan na makaisa si Kristo at maranasan kahit ang kamatayan doon sa krus. Napakadami pong gano'ng mga tao na pagdating sa mga bagay na espiritual, mga bagay ukol sa Diyos, ang kanilang kaisipan ay sapat na at kontento na sila. Pero pag sa mga bagay na pansanlibutan, kahit sa kanilang isipan lamang, sila'y patuloy na nagpapakapagod sa paghabol at paghabol. Ang mga bagay ukol sa mundo ay parabang laging kulang at kulang. Kaya sila'y napapahimutok, nagrereklamo. At kung sila man ay mayroong sinasabing pagkilala sa Panginoon, ito ay isang napakalaking pagkukunwari. Maganda yung awitin kanina ng ating kapatid na Lemuel, na ang kasapatan ay masusumpungan sa ating Panginoong
Heso Kristo. Marami yung nabubuhay na paimbabaw lamang. Kaya ito may kinalaman sa pagsusuri ng ating sarili. Kaya yung kasunod na tanong ay, nasuri mo na ba ang iyong sarili? Kung may mga bakas ng kawalan ng pagiging kontento? Opo, kailangan patuloy na suriin natin hindi lang yung ating pananampalataya. Kung tayo nasa katotohanan, kailangan suriin din natin yung ating buhay. Baka ito po ay nagpapahiwatig ng mga bagay na parang wala tayong kakontentuhan. Hindi po yun ang kalooban ng ating Panginoon. Tinignan ko po yung Google at tinanong kung ano yung mga senyales na isang tao ay hindi pa kontento. At ang kanya pong isinagot ay kapag ito po isang tao ay palagi nagre-reklamo. Meron po ba sa inyo na mareklamo? Maaaring hindi natin nakikita yung ating sarili na mareklamo sa buhay na ito. Tanungin po natin yung inyong mga mahal sa buhay. Asawa at anak. Kaibigan na palagi po ninyong kasama. Kung hindi man yung pagrereklamo, nasuri na ba natin yung ating sarili tungkol sa mga pag-aalala? Worrying. Isa pa doon sa sinabi ni Google ay yung pagiging anxious. Yung pagkabahala o pagkabalisa sa buhay na ito. Lagi kang nalang nabibigatan, walang kagalakan, ano man yung iyong mga pagpapalang tinatanggap, parang may kulang at palagi kang nababalisa. Walang kapayapaan. Sabi pa niya, baka meron din yung tinatawag na preoccupation with what you don't have, material or otherwise. O, labis kang abala o lagi kang nag-iisip. Yung isipin mo nandoon sa mga bagay na wala, kulang, na hinahangad mo, material man o pag-ibig man yan, asawa o ano pa man. Sa kabilang dako, meron ding nagsasabi na yung discontent, kawalan ng kakontentuhan ay nakikita sa pagiging gahaman o makasarili. Nakikita din daw ito doon sa pagiging seloso o kaya po ay mainggitin. Nakikita din daw po ito doon sa kawalan ng satisfaction, yung wala kang kasiyahan. Ang nakalalamang ka naman kung ikukumpara sa iba, pero hindi ka masaya. Parang gusto mo ay mas marami pa. Nakikita din daw po ito sa ating pakikipagrelasyon na tayo ay mahirap bigyan lugod. Tayo na nanatiling kritikal at mahirap tayong pasayahin. Nakikita din daw po ito yung sa ating pananalapi. Yung kahit hindi na kailangan, iniuutang pa din po natin. O kahit doon sa atin pong paghahanap ng ibang relasyon. Yung meron ka ng katipan, meron ka ng asawa, pero hindi matapos-tapos na paghahangad nung sino ang mas maganda, sino ang makapagpapasaya sa'yo sa buhay na ito. Pero sa Biblia, tignan po natin yung mga ipinahayag ni Apostol Pablo. Sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 6 at 7, sabi po niya, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Ang nagsasalita po ay si Apostol Pablo. Ito po yung sinasabi niya tungkol sa contentment. Yung ikaw ay nasusumpungan na maka-Diyos. Ang buhay ay hawak ng Diyos. May malaking pakinabang po ito. Hindi lamang sa walang hanggan, kundi kahit dito sa buhay sa lupa. Hindi kaya ito ang kulang sa buhay ng maraming tao ngayon? Ang buhay ng marami kasi ngayon ay nagpapahalaga sa iba't ibang mga bagay na ibinabandila sa atin pong mundo. Pero hindi binibigyang pansin, hindi binibigyang puwang ang mga bagay ukol sa Diyos. Kaya yung pananaw sa mundo ay mali. Yung pananaw sa buhay ay hindi tama. Palaging biktima ng ginagawa ni Satanas.
Kaya nga kahit po sa lumang tipan doon sa pananalita ng mga ngaral na nagsusuri sa buhay na ito, ang sabi po doon sa mga ngaral chapter 3 verse 13, alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kaloob ng Diyos. Kahit po si Solomon, o sabi ng iba daw po yung sumulat ng aklat ng mga ngaral. Attributed lang kay Solomon at si Solomon lang yung ilang bahagi. Pero ganun pa man, ito po yung matatalinong tao. Ito po yung mga nagsusuri, nag-iisip tungkol sa buhay. Pinag-iisipan nila yung kanilang mga aksyon. At ang sabi nila, tama, kumain, uminom, nagtamasa ng bunga ng kanyang mga pagpapagal. Yun ang buhay. Pero may dinugtong po. Yaoy kaloob ng Diyos. Ang problema po, meron daw po sa buhay nung tinatawag na Solomon's Paradox. Narinig na po ba ninyo yon? Pag sinabi pong Solomon's Paradox, ito daw po yung abilidad ng isang tao na bigyan ng payo yung iba sa kanilang mga problema. Matalino po kasi siya, mahusay magsabi, mahusay siyang magpayo, pero hindi marunong kung papaano ilalapat yon sa kanyang sariling buhay. Ganun po ba tayo? Pagka para sa iba, alam natin yung kailangan niyang gawin, ano yung maging solusyon. Pero pagdating sa ating mga buhay, parang exempted tayo. At parang powerless tayo na gawin yun. Kaya sa simula pa lang po, ibibigay ko na sa inyo kaagad kung ano yung tinutukoy natin na contentment. Ang sabi ni Stephen Cole, isang Bible teacher, it is an inner sense of rest or peace that comes from being right with God and knowing that He is in control of all that happens to us. Ito po yung makabiblia na pakahulugan sa contentment o pagiging kontento. Sa Tagalog, mandami po kasing translation kasiyahan, kakontentuhan. Ito daw po ay yung sense of peace, yung pagkakaroon ng kapayapaan. At yun ay hindi dahilan ay yung mga bagay sa mundo. It is a sense of peace na ang dahilan ay ikaw ay may kaugnayan sa Diyos. Tamang relasyon sa Diyos. Alam mong hawak ka ng Diyos. Ito'y pagkakaroon, yung sabi niya sa pangalawa, it means having our focus on the kingdom of God and serving Him, not on the love of money and things. Ang tamang pinagtutuunan ng pansin ay hindi yung mga bagay sa mundo, salapi, mga bagay, kasiyahan. At sabi niya, if God grants us material comforts, kung ipagkaloob ito ng Diyos, salamat. Dahil alam natin mula ito sa kanyang kamay at dahilan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Pero, kung ito ay kanyang kunin, hindi rin ganon kabigat sa atin. Sapagkat nananatili ang ating kagalakan. Our joy remains steady because, ito yung talagang contentment, because we are fixed on Him. Sa Kanya natin itinutuon ang ating pansin. Kanino nakaugnay ang ating buhay? Sino ang tunay na kasundo natin? At sino yung talagang kalaban natin? Saan talaga naroroon yung ating mga isipan? Kanino talaga tayo tumitingin at kanino talaga tayo umaasa? At ang tanong ay, sino talaga ang ating pinaniniwalaan at sino ang ating ninanais? Ang Diyos
o ang mga bagay sa sanlibutan. Kaya ngayong gabi, nais ko pong ibigay yung ating title ng ating pong mensahe, Truly Content in Every Condition of Life. Tunay na kontento, tunay na masaya sa anuman kalalagayan sa buhay. Tunay na masaya at kontento anuman ang kondisyon ng buhay sa bawat kalalagayan ng buhay. Masasagot ba natin na talagang masaya tayo sa loob at labas, sa loob ng ating isipan at sa mga bagay na sinasabi ng ating bibig? Madali po kasing magkunwari. Pero kapag dumating na yung mga hirap ng buhay, mga tukso, mga hamon ng buhay na ito, lalabas ang natural sa ating mga pag-uugali. At kitang-kita po yung hindi na natin maitatago. Kaya idinidiin po natin ang katotohanan na ito pong gagawa ng kaliwanagan sa atin. At ito po yun, putting our trust and confidence in God. Ang paglalagay ng ating tiwala, paglalagak ng ating tiwala at lakas ng loob sa ating Diyos. Pasinin po natin yung sinabi ni Apostol Pablo, Filipos chapter 4 verse 10 hanggang 13. Ito po ang sabi niya. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang sumulat po ay si Apostol Pablo. At sumusulat po siya sa isang panahon na hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Alam natin na dati po siyang mayaman, siya'y talagang matalino, nakapag-aral, hinahangaan ng marami, siya po'y may kapangyarihan. Kahit kapangyarihang magpapatay, kaya siya po'y kinatatakutan. Pero noong mga panahong yon na siya'y wala kay Kristo, sa kabila ng anumang meron siya, wala siyang kakontentuhan. Halata yun sa kanyang pananalita at sa kanyang mga sulat. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang dating uri ng pamumuhay, anuman ang kanyang naabot, ito ay walang saysay. Sabi niya, I consider it rubbish. I consider them dung. Tinuring po niya yung dati niyang uri ng pamumuhay na basura at walang kwenta. Pero nung siya'y makakilala kay Kristo, na dahilan sa biyaya ng Panginoon, siya po'y nabago. Nagkaroon siya at natutunan niya at patuloy na lumalago siya sa kakontentuhan. Dahilan kung bakit anuman ang kanyang pinagdadaanan ng mga panahong ito, siya po ay nakakulong. Marahil maraming inconveniences sa buhay na ito, maraming gusto na hindi nagagawa, pero ang kanya pong kagalakan ay hindi yung dumating yung tulong mula sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi rin yung pag-alaala, bagamat nakakatuwa talaga yan, no, maalala ka ng iba. Pero ang kanya pong kagalakan ay hindi nakadepende doon sa tulong ng iba, sa pagtingin ng iba, ito po'y nakatuon sa Diyos. Napakalaking kaibahan sa uri ng buhay at pag-iisip na mayroon ng marami sa atin. Kaya pag pinag-uusapan po yung biblical contentment, ano ba talaga yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Number one, it does not deny the reality of need. Hindi po itinatanggi na meron tayong mga pangangailangan at madami. Opo, hindi nilalabanan ng katotohanan na meron pa tayong mga kailangan sa buhay na ito. Pero malaking kaibahan na yung pangalawa.
Ang ibig sabihin ng pagiging kontento, you can live both in plenty and in want. Madami, pagpapala, masagana, hindi nagpapasasa, hindi ubos-ubos biyaya, responsable, maayos, nakakatulong, nakakapagbigay, hindi lumalayo, nagiging pagpapala sa iba, daluyan ng pagpapala para sa iba. Pero sa panahon ng wari ba ay kagipitan, hindi naman tinitignan ng sarili na biktima at hindi naaawa sa sarili. Dito po marami nagkukunwari. Pero tandaan po natin ang pananalita rin ni Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo, bat ng kahirapan ng mga huling araw. Opo, kung sa ganitong mga panahon, sa panahon ito ngayon, tayo ay nakakapagkunwari, nakapagtatago sa magiging hirap at bat-bat ng buhay na kahirapan sa mga darating na araw at panahon, lalabas at lalabas ang natural sa atin. Sana'y maranasan na natin yung totoo, nakakontentuhan, na anumang piga ng mga hirap sa mundong ito, ang ating buhay ay kakitaan ng liwanag na bigay at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Number 3, ito po, nakita ko doon sa isang commentary ni R.C. Sproul, idinagdag ko po sa lesson na ito. Sabi niya, it is not a stoic contentment which was self-sufficiency grounded in aloof indifference. Meron po kasi yung mga tao, yung tinatawag na mga stoics. Alam niyo, kahanga-hanga po itong mga stoics. Kasi yung kanila pong filosofiya sa buhay, contentment. Hindi sila nagpapasasa. Hinahangaan po sila kasi meron silang disiplina, meron silang control, meron po silang uri ng buhay na talaga namang hinahangaan ng marami. Kaya sikat na sikat po ito hanggang ngayon ay marami pong mga stoic. Ang problema po, meron silang wari by disiplina, meron silang wari by control, wari by kahanga-hanga. Pero sa kabila ng ganoong katangian at wari by kakontentuhan, wala namang pagkilala sa Diyos. At parang hindi kailangan ng Diyos. Lokohin na po nila yung kanilang mga sarili. Pwede tayong manloko, makaloko, up to a certain level. Maraming hindi alam tayo sa buhay ng mga tinatawag na stoics na ito. Maaaring mapahanga tayo sapagkat wari by kontrolado nila. Pero sa atin po ay hindi alam kasi natin. Biblia ang nagsasabi, lahat ay makasalanan, lahat ay mahina, lahat may itinatago, lahat ay may karumihan. Di ba marami yung iba na kung kailan sila, di ba hanga-hanga yung marami, pero kung kailan nawala na at kung kailan namatay na, ay tsaka na-discover yung kanilang mga baho at yung mga basurang itinatago nila sa kanilang buhay. The Bible says, ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Ang bawat isa sa atin ay alipin. Kailangang matutunan natin ang kakontentuhan na turo ng Biblia. At ito po ay number 4, it is reliant not on self and the ability to suppress emotions, but on Christ, who holds fast and sustains in all circumstances. Huwag po tayong labis na tumingin at humanga sa mga tao. Kahit pa yung wari ba yung mga matagumpay, dapat makita natin ay si Kristo. Siya po yung naglalabas kung ano yung totoo sa atin at ang totoo sa atin, tayo sa ating sarili mahina. Hindi maaasahan. Ang magbibigay ng kapangyarihan ay siya sa atin pong mga buhay. Kaya pag pinag-uusapan po ito, ano ang talagang tinutukoy natin? It is focusing on the Lord for contentment. Itinutuon natin ang lahat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus.
Maliwanag yung sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 2. He is the author and perfecter of our faith. Kaya nga kahit doon sa sinabi kanina doon sa akin ng mga ngaral, ang tao kumakain, nagtatrabaho, umiinom, nagpapakasaya, lahat ito biyaya mula sa Diyos at iyon ang dapat na manaig sa ating mga isipan at puso. Kaya ano ang ibig sabihin pag sinabi natin focusing on the Lord for our contentment? Well, number one, focus on the Lord as the sovereign one to whom I must submit. Bilang Diyos na soberano, may hawak ng lahat, nagmamay-ari ng lahat, kailangan akong magpasakop sa Kanya. Hindi lamang alam ko ang tungkol sa Kanya, hindi lamang yung meron akong kaunawaan sa Kanya, dapat akong sumuko sa Kanya. Bakit hindi? Siya yung manlilikha. Siya ang namamahala. Siya ang talagang masusunod whether we like it or not. Kaya lang po para sa madami, kahit mahina na, kahit halatang maraming pangangailangan, laging sarili ang inuuna. Laging yung sariling kagustuhan. Pero pag totoo yung pagkilala sa Diyos, dahil siya ay soberano, yung gusto niya ang dapat nating pahalagahan. Dahil siya ay soberano, yung kanyang gusto ang masusunod. At alam natin kung ano ang gusto niya. Yung kanyang gusto ay makakabuti para sa atin. Bakit? Dahil itinuturo din ng Biblia na sa ang Diyos na banal, pinagmumulan ng habag at awa, at walang ninanais kundi mabuti at banal para sa atin. Ang kanyang mga gawa ay para sa ating ikabubuti. Dapat tayong magpakumbaba at dapat tayong sumunod sa Kanya. Pero ang tanong ay, ganun ba yung ating tugon sa Diyos? O nananatiling yung mga bagay ukol sa ating sarili at pagpipilit ng ating mga sariling kagustuhan? Hindi po tayo magiging tunay na masaya. Palaging kulang ang buhay, palaging mayroong frustration, palaging may panghihinayan. Pangalawa, we must focus on the Lord as the Savior whom I must serve. Siya po ang tagapagligtas. Siguro sasabihin ng marami, anong Savior? Bakit saan? Para saan? Wala man akong kailangan. Siguro sasabihin na iba, siya yung tagapagligtas para may makain ako, para may maging malaya ako. Siya yung tagapagligtas para hindi ako maghirap. Hindi po. Meron tayong problema. Meron tayong malaking problema. Higit pa sa ano pa mang problema ang iniisip natin. Ang ating problema ay yung problema ng kasalanan sa atin pong mga buhay. Ang kasalanan ay palaging madumi. Ito pa ay palaging mabigat sa harapan ng Diyos. Ito ay kasuklam-suklam sa Diyos at yun ang ating problema. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. At dahil siya ay banal, galit sa kasalanan, at siya ang hukom, tiyak ang kanyang pagpaparusa sa kasalanan. Galit ang Diyos, hindi lang sa kasalanan, galit din siya sa nagkakasala. Sa banal na kasulatan ay palaging mabigat ang damdamin ng Diyos sa kasalanan, kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit sa simula ng aklat ng banal na kasulatan, ipinakita kung gusto natin ng pakikipagkasundo sa Diyos, ay kinakailangan ng pagbububo ng dugo. Kailangan may magbayad. At para sa atin na mga makasalanan, dahilan sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya ang ating Panginoong Jesus. Tapos narito tayo ngayon. Ayaw siyang pahalagahan. Pahalagahan man siya sa bibig lang. Pakunwari lang. At pahalagahan man siya limitado dahil ang concern natin at ang talagang gusto natin ay mga bagay sa
sanlibutan ito, hindi natin nakikita ang ating tunay na kalalagayan. Panghuli ang sabi, we must focus on the Lord as the sufficient one whom I must trust. Sapat ang ginawa niya. Siya ang Diyos na sapat. Walang kulang. Walang kulang ang kanyang ginawa upang tayo maligtas. Walang kulang sa kanyang ginawa sukat na tayo'y makalaya sa anumang umaalipin sa atin. Walang kulang sa Diyos na makatutulong sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay. Tiniyak ng Diyos na tayo'y may kapayapaan sa Kanya pagdating doon sa langit. Papasok ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang mga suliranin, kabigatan na mayroon dito sa mundo ay pansamantala lang. At hindi ito yung tunay na buhay natin. Tayo po'y dumadaan lamang dito. Pero yung ating mga pangailangan ay ginagawang sapat, tumingin lamang po tayo sa ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ganitong mga gawain, patuloy nating nakikilala, patuloy nating napapagbulayan, at patuloy nating nasusunod ang Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya naman dagdag pa ni Stephen Cole, sa mga nakakaunawa ng Biblia, contentment also means not being battered around by difficult circumstances or people, and not being wrongly seduced by prosperity, because our life is centered on a living relationship with the Lord Jesus Christ. Yung pagiging kontento, hindi yung ikaw bigat na bigat dahil sa mga problema ng buhay na ito, o mga problema yung pinoproblema mong mga tao, o mga gusto mo na mangyari sa iyong buhay. Hindi yung ikaw ay dalang-dala ng mga bagay ng mundong ito, kasikatan, pagpapayaman, pagpapaunlad ng buhay. Bakit? Kasi nakasentro sa pagkakaroon ng makabuluhang relasyon, buhay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So no matter what happens to us or what others do to us, we have a steady assurance that the Lord is for us and He will not forsake us. Naman yung mangyari, kalabanin man tayo ng lahat, kalimutan man tayo lahat, pabayaan man tayo ng lahat, meron tayong katiyakan sa ating isip at puso na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo pinababayaan. Kaya hindi tayo magrereklamo sa ating buhay ngayon. Paano natin ito ilalapat? Ang sikreto ng kasiyahan. Ang mabihag ni Kristo bilang soberano na kung kanino tayo nagpapasakop, bilang tagapagligtas na ating pinaglilingkuran, at bilang sapat sa ating buhay na ating pinagkakatiwalaan sa bawat sitwasyon. Kung hindi ganito ang ating pagtingin sa Diyos, at kung ang ating buhay ay punong-puno pa rin ng ating mga sariling kagustuhan, ito na yung panahon upang aminin natin ang ating mga pagkakasala. Ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. Ito ang unang hakbang. Admit. Kailangang manalig tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung ibinigay upang sa halip na tayo yung mamatay doon sa krus. Si Jesus ay umako ng ating kalalagayan. Siya ang nagdusa, siya ang namatay, siya ang nagbayad upang tayo ay makatiyak at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Kaya naman nang siya'y nabuhay na maguli, napatunayang totoo ang kanyang sinasabi, nakita ang kanyang kaluwalhatian, at ito ngayon ang bukang bibig, uri ng buhay at kaluwalhatian ng kanyang mga tunay na anak at mga alagad. Dalangin ko po na makita at masumpungan ng bawat isa ang liwanag na ito, na biyaya ng Panginoon, mapapatunayan sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagsisisi, pananalig sa Diyos,
at pagpapahayag ng kanyang dakilang pangalan. Magandang gabi po sa bawat isa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kayo po ang nag-iisa, makapangyarihan, at may kapamahalaang Diyos ng amin po mga buhay. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba, kinikilalang kami ay nagrebelde laban sa inyo. Pinairal ang pagiging makasarili sa napakaraming pamamaraan at marahil hanggang ngayon, Panginoon, sa aming buhay, marami sa amin ang nabubuhay na hindi kontento dahilan sa labis na pagpapahalaga sa mundong ito. At iniisip naman na pagdating sa mga bagay ukol sa inyo ay sapat na ang aming ginagawa. Patawan po ang Panginoon. Salamat po sa ganitong pagkakataon na kami sama-samang tumitingin sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mga paalala sa amin. Ang hiling po namin ay kapakumbabaan para sa lahat na talagang pagsisihan ng kasalanan. Ilagak ang aming pananalig sa iyo lamang. At dahil sa kami nananalig sa inyo, pinapahayag namin kayo ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Purihin ka, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakamaliwanag na mensahe sa gabing ito. Ano po? Sa panahon po natin ngayon, kahit nasa Diyos, parang ang hirap maging kontento. Ano po? Pero napakaganda po na narinig nating aral sa gabing ito, focusing on the Lord for contentment. Mamaya po may breakout session po tayo. Ano po? Kaya po ang ating tech team po ang mag-ISP niya. Ano po? Ngayon naman po, kung meron po tayong pasalamat, ano po, raise hand lang po kayo or mag-unmute or mag-chat po sa ating chat box. And salamat po sa bawat isa po na nakibahagi po sa atin sa Google Meet. Ano po? Kahit po kanina ay 62. Ano po? At meron po tayong 19 sa ating FB Live. Ayan. Sige po, kung wala na po, ay tayo po yung mag-turn ng ating cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po, 1, 2, 3. Maraming salamat po. See you po sa ating breakout session. Thank you po. God Thank you po. bless. Maraming salamat po. Salamat po sa bawat isa.
God bless. You can do